Sa gitna ng issue sa confidential funds, walang request ang opisina ni VP Sara para sa naturang pondo sa 2026. Kinumpirma yan ng bagong OVP spokesperson na si Ruth Castelo. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Hindi humingi ng confidential funds ang Office of the Vice President para sa kanilang 2026 budget. Ito ang kinumpirma ng bagong talagang spokesperson ng OVP matapos ilahad nito ang kanilang proposed budget na 903 million para sa susunod na taon. No confidential funds. Hindi naman na tayo nag-request din. Bakit po if they want to give, they want to give. Tumaas by 170 million pesos ang proposed budget ng OVP mula sa approved budget nito ngayong 2025. Ayon kay Castelo, 733 million pesos ang initial proposal para sa susunod na taon, nakatumbas lang ng kanilang 2025 budget. Pero itinaas daw ng DBM ang kanilang proposed budget to 803.6 million. Nakalaunan ay naging 903 million upon the OVP's request. So nagdagdag sila ng less than 70, mga 60-something million. And then, nung nagdagdag sila ng 60-something million, we requested for additional personnel services. Siyempre may cost yun, yung na-mention ko kanina na additional employees para mas ma-fulfill yung functions and other IT equipment that are needed for the OVP. Nang tanungin kung gaano siya ka-confident na maaaprubahan ang kanilang proposed budget, we can just hope and pray that they see the need for this budget. si Castelo ang bagong talagang spokesperson ng opisina ni VP Sara na nakatakdang humarap sa impeachment trial dahil sa umano'y paglustay ng confidential funds ng OVP at DepEd na dati rin niyang pinamunuan. Si Castelo ay dating Trade Undersecretary na nanilbihan sa DTI mula 2018 hanggang 2023. My marching order actually from the Vice President is to be forthright in the message that I will need to convey. And these are the accomplishments and the projects, the programs, and what exactly is the Office of the Vice President doing for the country. Ibinahagi rin niya na kusa niyang isinumite ang kanyang aplikasyon sa OVP para makuha ang posisyon. Actually, it was no convincing from the part of the Vice President or her staff. They did not need to convince me. I actually submitted an application for any position, for anything that I can do to help the Office of the Vice President. Si Castelo ang pangatlong naging spokesperson ni VP Sara mula nang siya ay maupo sa OVP noong 2022. Pinalitan niya si Michael Powa na nagbitiw noong November 2024 at ngayon ay official spokesperson na ng BICE for impeachment matters. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.